Magandang araw, Joyce! Uy, magandang umaga, brother. Nagdidilig ka pala dyan. Kamusta naman? Ako, okay lang naman ako. Pero nakita mo yung mga yan? Lumalago na yung mga halaman ko. Wow, sakto yan. Alam mo ba, saktong-sakto yan sa paglalayag natin ngayong araw. Talaga ba? Pero oo nga pala, nung maglalayag na naman tayo ngayong araw. Sama ka ba? Oo naman! Eh ano pang hinihintay natin? I-welcome na natin sila. Ahoy mga kalayag! Welcome to Peter Shares! Listen Pray, and reflect. nandito na rin naman tayo. Bakit hindi pa tayo magtanong sa mga parishioners tungkol sa mabuting balita ngayon? Tama ka dyan, brother. Importante na naririnig din natin ang kanilang mga salot. Pero hindi pa tayo nakakapaganda ng mga tanong. Hay nako, brother, huwag ka nang mag-alala. Dahil naisip ko na rin yan at nakagawa na ako ng mga katanungan para sa kanila. Sa anong paraan mo binabahagi ang salita ng Diyos na naririnig mo? Lalong-lalo na ngayong sa panahon ng pandemya, maraming paraan na maibahagi natin yung aral na natutunan natin sa salita ng Diyos. For example, it could be in our own little ways, like helping our neighbors, lalo na yung mga nawalan ng trabaho, pagtulong sa mga online sellers, lalo na yung maliliit na online sellers, and giving in any ways, lalo na ngayong pandemya is very helpful, lalong-lalo na kung ikaw ay more than blessed other than other people na nawalan ng trabaho. So, sharing and caring in your own little ways. Sa anong paraan niyo po binabahagi ang salita ng Diyos na naririnig mo? Binabahagi ko at binabahagi ko ang salita ng Diyos sa pagtulong sa ibang tao. Lahat ng natututunan ko sa simbahan na ito ay aking binabahagi sa mga kapwa kong mahihirap kasi ako'y membro ng isang organisasyon na laging tumutulong sa mga mahihirap na tao na hindi lang dito sa Metro Manila pati sa mga probinsya. Sa pamamagitan ng pagtulong na yun, sa aking palagay ay nakakatulong ako kung ano man na natututunan ko sa mga salita ng Diyos. Sana po ay maraming tao rin ang gagawa at huwag makakalimot sa salita ng ating kapal. Salamat po. Anong mga natututunan mong aral sa pakikinig sa salita ng Diyos ang nakatulong sa paglago mo bilang Kristiyano? Una-una, pakumbaba, tapos tumulong sa kapwa, at ang laging tumawag sa Kanya sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ngayon. Yun lang. Sa importante ang tumulong sa kapwa. Masarap ang tumulong sa kapwa. Hindi ka man mayaman, magagawa mo sa tulong ng pisikal or mental, yung pagtulong mo ng kagaya ng counseling pag may lumapit sa yung bigat na kaya naman natin silang tulungan sa pamamagitan ng salita para mapagaan ang kanilang mga burden sa buhay. Yun lang po. Anong mga natutunan mong aral sa pakikinig sa salita ng Diyos ang nakatulong sa paglago mo bilang Kristiyano? Sige. Napakarami tayong natutunan sa mga aral mula sa Panginoon. Swerte ako dahil ako ay nag-aral sa isang katolikong paaralan. Kaya bukod sa aking mga natututunan sa aming bahay, pagdating ng eskwela ay nalalaman din namin ang iba't ibang kwento ng ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Kaya sa aking paglaki, lahat ng yan ay dala-dala natin at nagagamit natin sa pang-araw-araw natin. Ang
isang pinaka-importante na dapat nating tandaan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay ang ating pananalig sa Panginoon. Itong taong 2020, marahil ang isa sa pinaka-mabigat na taon na naranasan natin mga Pilipino. Maihahalin tulad natin ito sa isang gera. Para tayong sumasailalim sa isang gera na na ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Isa-isang namamatay ang ating mga kababayan, isa-isang nawawala ng hanap buhay, at habang nangyayari ito ay may mga nakaabuso sa kanilang kapangyarihan. Lahat ng mga elementong ito ay nangyayari lamang kapag mayroong gera. So ang kahinaan ng tao ay sinasamantala ng masasamang loob. Kaya ngayong panahon, ang mahalagang malaman natin bilang mga Kristiyano at mga Katoliko na mayroong mas malaking kapangyarihan dyan na sumusubaybay sa lahat ng mga pangyayaring ito. Maaaring hindi natin nararamdaman sa ngayon, pero sa bandang huli ay ipapamalas niya sa ating lahat ang kanyang kapangyarihan at makukuha natin kung ano man yung ating inaasam-asam na kapayapaan. Ganyan ang kwento ng ating Panginoon. Siya ay kabutihan lamang ang kanyang ginawa sa mundo, subalit siya ay pinapatay, siya ay nagdusa at pinako sa krus. Pero sa kabila nito, hindi siya nagtanim ng anumang galit o sama ng loob sa kanyang puso. At sa bandang huli, siya ay muling nabuhay. At hanggang ngayon ay patuloy na nabubuhay para tayong lahat ay kanyang gabayan. So huwag tayong malulumbay sa mga pangyayaring ito dahil ito ay pagsubok lamang. Ito ay bahagi lamang ng ating krus na dadalhin sa mga darating na panahon. I've been raised sa Catholic faith. Madasalin ng aking nanay, most especially. Gabi-gabi nagro-rosary kami. Kaya hanggang ngayon, nadala ko yon. Lalong-lalo na ngayong pandemic. Nagsimula kami ng March 15. And every night na, hindi na napuputol ang aming pagro-rosaryo bilang pamilya. Although ako, on my own individually, I've been doing it since high school. Ako bilang isang media man, bilang isang broadcaster, nagagamit ko yung mga natutunan ko sa pagkikwento sa aking mga tagapakinig sa radyo. Maraming mga pangyayari na nire-relate natin sa buhay ng ating mga kababayan na nakasulat din naman sa Biblia. Katulad dito, yung katulad ng pinapanggit ko, lahat ng mga nangyayari ngayon, yan ay nadaanan na dati pa ng ating mga karakter sa Biblia. Katulad ni Moses, katulad ni Job, katulad ni Noah, katulad ni Abraham, katulad ni Kristo. Lahat ng mga bagay na ito, hindi na ito bago. Ito ay parang paulit-ulit na lamang na nangyayari. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, bakit hindi sumusuko ang Diyos? Kahit na paulit-ulit na lang na nangyayari ito sa ating lahat. Kasi nga, mahal niya ang tao eh. Parang isipin mo saan ka makakakita ng isang tao na pinagbibigyan ka pa ng napakahabang thousands of years kanyang binibigyan ng second chance. Or thousands and thousands of years kanyang binigyan ng second chance. Pero hindi siya nagsasawa. Bigay pa rin siya ng bigay ng pagkakataon sa atin para magbago. Kasi naniniwala ang Panginoon na sa bawat isa sa atin meron kabutihan. Mas malakas ang kabutihan kaysa kasamaan. So He's giving us all the opportunities para makita natin yung kabutihan at hindi yung kasamaan. Hindi siya sumusuko sa atin at palagay ko hindi siya susuko kahit na malampasan natin itong pandemya na ito. Pwedeng maulit-uli yan sa mga darating na panahon. Basta't manalig lamang, no, na isipin lagi natin na yan ang kagustuhan ng Panginoon natin. Na tayo ay maging mabubuting tao sa mga gawain natin sa pang-araw-araw. At tiyak na tayo ay mabibigyan ng biyaya sa darating at takdang panahon. Amen. So kung si Julius, ginagamit niya ang pagiging media man niya para to spread the word and the good news of God's love. Ako naman, kasi once a week na lang ako may show, no? At hindi siya religious show, tungkol siya sa financial literacy show.
So I use my other forms of social media, yung Instagram ko, yung Facebook ko, yung YouTube ko. Sa YouTube ko, I have a playlist. It's called Faith, Hope, and Love. So doon sa Faith, Hope, and Love, doon ako nag-share ng mga nakaka-touch sa akin na mga stories about the Catholic faith, yung mga inspiring stories kung paano nabago ng Panginoon ang kanilang buhay. So Faith, Hope, and Love yan. And then kami ni Julius, pag may oras kami, nagla-live kami sa YouTube. Meron naman kaming co-love ni Julius and Tintin na nagko-komentaryo kami sa mga nangyayari sa ating lipunan or kaya pwede ring showbiz. But at the same time, in the end, ini-insert namin lagi na we should learn to be kind towards one another, to be good, and to exercise, if we can, forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin. And let us remember also na itong mga nangyari sa atin, tututuan ko lang si Julius dahil nga mahal niya tayo at anong pang sama natin bilang mga tao, because we are weak as humans, binibigyan tayo ng chance na ma-realize natin at magbago tayo at ma-redeem natin ang ating mga sarili. And again, ulitin ko lamang, how do we spread the faith and share it with others? As a form of our devotion, every year in honor of our kids, we donate the images of St. Pio and St. Anthony to different parishes. So ngayon siguro more than 20 na yung na-donate namin, and we will do it until we grow old, and our kids will hopefully do it on their own until tumanda na sila, so that ma-propagate natin yung belief sa ating mga saints. So yun, and then we always practice what you preach, diba? Kailangan makita ng tao, hindi puro ka lang salita, hindi naman nila nakikita. Puro ka, kunwari nagdarasal ka, sama mo naman tao, diba? So dapat by deed then and by action nakikita nila yan sa'yo. Pero alam mo, sobrang daming pagsubok ngayon, di ba, sa social media. Ang dali-dali through a click, ang dali-dali mambash, ang dali-daling, di ba, mamuna, ang dali-daling umatake sa tao. So again, we exercise maximum tolerance, patience din sa mga taong yun, na sana ma-realize nila na wag ganon, di ba, kasi kailangan we should agree to disagree, and wag kayong maninira ng kapwa, ganon-ganon na lang, basta-basta. Ganun lang, yun ang aming naman ni Julius, ginagawa ni Julius. And to the youth, if we can wrap this up, to the youth, ang gusto lang namin is, you live in a very uncertain world with so much challenges. You live now in the time of the pandemic, which happens every 100 years. So I don't know if you call yourselves lucky to experience this. Lucky in a way that your faith is strengthened more than ever. Because na-experience nyo to, tayo, na-experience natin, buhay kayo, malalaki na kayo, ganyang age, na iintindihan nyo at maaalala nyo. So years from now, you will have your own families and children, you will have stories to share that we all survived this, that God loves us, that we survived this. The very fact that we are alive is enough, enough to say, thank you, Lord, that we are alive. So yun. So to the youth, message mo lang to the youth, just keep on praying, guys. Faith, hope, and love. Halina't pagnilayan natin ang mga pagbasa ngayong araw na magbibigay ng aral sa ating lahat. Kaya narito na ang assistant priest ng ating parokya na si Reverend Father Noel Corsino. Kumusta kayo mga kalayag? Tayo'y magninilay ngayon sa ating mga pagbasa sa kalabing-limang linggo ng ordinaryong panahon. Sa ating paglalakbay ng simbahan, ang unang pagbasa ay hinango sa libro ni Isaias. At ang pangalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo, at ang ating ebanghelyo na pagninilayan din natin ngayon ay mula sa sulat ni San Marcos. Dalawang naglalarawan ang ating mga pagbasa ng dalawang mga images na may kinalaman sa pagtatanim. Una, ang binanggit sa unang pagbasa ay yung ulan at mga niebe na babagsak sa lupa at patuloy itong magbibigay ng dilig o tubig sa mga pananim. Ang sinasabi sa unang pagbasa sa libro ng Isaias na hindi babalik ang mga ulan na iyon hanggat hindi makabigay ng mga bunga doon sa mga pananim. Ang ating namang ebanghelyo ay nagsasabi doon sa paghahasik ng mga buto, no? Kung saan mapupunta sa kung ano-anong klaseng uri ng lupa ang mga buto na iyon. Kaya may kanya-kanyang karakteristik, no? May kanya-kanyang pagtubo ang mga butong iyon na makikita din sa ating pananampalataya kung paano tayo tutubo, kung paano tayo lalago
sa bilang mga anak ng Diyos. Sinasabi sa pangalawang pagbasa na walang mabubulok na hindi pwedeng gawing mabuti ulit, kundi walang mabubulok na parte ng lupa o mga aspeto na nasa lupa na hindi pwedeng ibangon ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na lamang na walang hinto yung paglalakbay, paggagabay sa atin ng Diyos, paggawa ng Diyos sa lupa na ating tinitirhan. Ngayon, makikita natin sa pagtatanim bilang isang mga farmers na hindi maiwasan yung mag-change yung weather ng pananim natin. Tulad din sa paglalakbay natin bilang isang mananampalataya, kung napapansin natin ngayon, laging sinasabi the new normal. The new normal. Pero ang sabi nga ni Father Kaluwag, hindi sana natin tawagin itong new normal, kundi tawagin nating new creation. Na bilang mga buto na itatapon sa panahong ito sa tinatawag na new creation, the same God, ganun pa rin ang Panginoon na gumagabay sa atin. Kaya kahit anong klaseng panahon, kahit anumang pagbibiro ng panahon o pagpapalit-palit ng mga panahon, kung tayo'y mga buto na tinatapon na kasama ang Diyos na simula't simula ay gumagabay na sa atin, walang dahilan na hindi tayo lalago. Ang sabi nga kamo nila, bloom where you are planted. Kahit sa gitna ng new normal o new creation, dahil may Diyos na gumagabay sa atin, at ang ulan at mga niebe na galing sa langit na likha ng Diyos ay patuloy na nagdidilig at patuloy na nagsusuklay sa atin ng tubig na sa gitna ng ating paglalakbay, sa gitna ng ating pagkauhaw, may Diyos na aalalay sa atin. Mga kapatid, pag nabubulok tayo, kung tayo'y mga buto at nabubulok, ibig sabihin, desisyon natin iyan na tayo'y mabubulok. Dahil kailanman ay hindi umaalis sa atin ng Diyos. Desisyon din natin na buksan natin ang ating sarili, na kung anumang lupa ang kinabibilangan natin, humingi tayo ng grasya ng Diyos. Dahil ang grasya ng Diyos ay hindi huminto sa pag-transform, kahit ito'y rocky soil o maraming tinik na kung saan tayo natatapon, na ito'y nangangahulugan sa ating mga experience na masakit o mapait, ngunit ang grasya ng Diyos ay kaya-kayang i-transform ang lahat ng iyon sa kabutihan, kung saan tayo'y patuloy na lumago at mamunga bilang isang buto na galing sa Diyos. Amen. Maraming salamat sa patuloy ninyo na panunood, pagsubaybay sa ating Peter Shares at pagninilay kasama namin at sabay-sabay tayong lumago bilang mga buto na inaalagaan ng ating Panginoon. Nawa maging kagaya tayo ng mga binhing na hasik sa matabang lupa, malagong namunga. Tulad ng mga binhing isinaboy sa matatabang lupa, naway lumago din tayo bilang isang individual at sa puso natin ang mga salita ng Diyos na natutunan natin ngayong araw. Ibahagi din natin ito sa iba upang mamunga at sumagana ang ating pamumuhay. Para sa mga gustong bumili ng personalized face mask na nagkakahalaga ng 100 pesos only, pumunta lamang po kayo sa harap ng ating parokya. And I would like to thank the Elegante Fashion Shop for my wardrobe, hair, and makeup. Para sa mga gustong magbigay ng kanilang donasyon, maaari lamang po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. At muli, maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa amin ngayong araw.
Kita-kits mga kalayag!